Sa isang grupo, halimbawa isang entry, 7 sila, 500,000 lang talaga ang pinapaabot sa akin yan. Gawa yung team leader nila, may monthly na 2 million yan. Sir, meron pong sinasabi si PNP Chief na meron daw pong 15 na policemen ngayon in restricted custody. Sir, may pinafollow lang kami ngayon na parang leads. Kilala po ba sila? Ano Yes, kilala ko yung dalawa na yan. Sila po ba yung nasa listahan, sir? Mahirap kasi magsalita dahil hindi pa rin pinangalanan ni Sir Torre para rin sa kasiguridad din siguro ng pamilya nila. Sir, yung police colonels na ito, ano po yung role na piniplay nila dito sa Missing Sabongeros? Sila nga, katulad ng sinabi ko nakaraan, sila yung kumukuha doon sa sabungan. Sir, meron din po sinabi kanina umaga si PNP Chief na posibleng hindi lang sa Taal Lake dinidispose sa mga ito. Sinabi ko na nga, pagdating sa akin, putol talaga yun. Kaya si PNP Chief, ano naman talaga yan, hawak naman yan lahat. Siguro nga, mayroon din. Gawa sa sobrang dami na missing sabongero. Minsan, araw-araw, sunod-sunod. Kaya siguro... Meron din po information na may mga NBI daw pong involved, sir. Gusto po namin malaman, ano po may ranking officials po ba ng NBI talagang involved? Katulad ng sinabi ko, nililink lang talaga yung NBI, pero walang NBI na involved niyan. Director Santiago, sir, wag po kayo magpadala. Alam ko, naggawa-gawa lang yan ni Mr. Atong Ang para sirain ako sa inyo. Sir, yung may sinabi po kanina ang totoo daw pong involved ay totoo ba? Hindi po totoo yan. Walang kinalaman si Kernel dyan. Yan si kaya lang gusto niyang siraan. Alam ko yan dahil yun ang pinalitan niya. Yan si kaya natanggal yan. Nanghingi ng 1 million yan. Andun ako mismo at ako ang sinabihan niya na yung 1 million na yan, sabihin mo lang kay Mr. Atong Ang na ipa-renovate natin itong yung kampo ba, yung sa... So, di ba sabi niyo, nung nag-usap tayo before, sabi niyo, kilala niyo yung nagpa-aresto sa inyo nung time na nagtago kayo? Yes, siya yan. Pero katulad ng sinabi ko, hindi ko muna isiwalat lahat. Dahil mag-antay rin ako sa mga sasabihin ng abogado ko. Okay po. Sir, nabanggit niyo po yung 15 na police, pero may lumalabas po na information na binabayaran daw sila ng 500,000 per kill ng sabongero. 500 lang ba, sir? 1,000 lang yan sa isang grupo. Halimbawa, isang entry, 7 sila, 500,000 lang talaga ang pinapaabot sa akin yan. Gawa yung team leader nila, may monthly na 2 million yan. At yung team leader po, anong rango nun, sir? Lieutenant Colonel, kumpare ko pa yan. Yung sir, di ba before sabi niyo rin, merong general, newly promoted to na general? Yung general na yan, mahirap din yung pangalan yan dahil confidential nga ito. Gawa ng alam naman natin kung sino yan. Sir, nabanggit niyo po sa akin, doon po sa ating conversation, something about pinapalipat ka overseas, tapos pinapagamit ka ng peking dokumento. Ano po yun, sir? Yes, totoo yan. Mayroon akong peking passport. Nakarating ako ng Singapore, Cambodia, Europe. Gamit ko yung peking passport na pinagawa ni Mr. Atong Ang. Pero ano pong purpose ng travel, sir? Yun na yun, pinapatago na ako. Gawa ng yung time na yun, ni General, hinahunting niya na ako noon, yung time na yun. Gusto lang ako makuha. Wala pa akong kaso noon, gusto lang ako makuha para ikanta ko si Mr. Atong Ang. Kaya ninervyos naman siya nung time na yun. Sabi ko, gawa mo ng paraan. Nung time na sinabi kong gawan paraan, sige ako bahala sa'yo. Kasi ang gusto niya sana noon, susunduin na naman ako ng bangka. Katulad ng ginawa niya kay ako pumayag na dahilhin ako sa Taiwan gamit yung bangka. Sabi ko, wala akong papel, paano ako makabalik dito? Yun na sabi ko sa kanya. Sir, anong year po to? Yung pinapahanap Lipat po ka kayo lang, Yung 2021, 2022, hindi ko matandaan. Pero may doon sa passport, may tatak yun. Sumablay nga ako sa Singapore. Sumabit ako doon sa immigration. Pasalamat ako sa Panginoon dahil yung isang passport ko, nabuhusan ng alcohol yun. Kaya ako nakakalusot ang grabeng pa-interrogasyon na ginawa sa akin ng Singapore.
na nakalusot lang ako, gawa ng sinabi ko, ang punta ko naman dito, mag-shopping lang ako, gusto ko lang ma-explore ang bansa nyo. Tinulungan naman nila ako na kumuha ng hotel, yung mga immigration sa Singapore, sila na mismo ang nag-book ng hotel sa akin doon, kaya ako nakakalusot. Nadala sa paliwanag ko sa kanila. So, noong umpisa po, sir, pumayag kayo sa gusto ni Sir Atong na magtago na muna kayo sa ibang bansa dahil kainitan ng issue, kaya ka nagtago. Yes, kasi sa katulad ng sinabi ko sa kanya, dalhin ko hanggang kamatayan yung sekreto namin dalawa. Pero itong lately na nalaman ko na pamilya ko na pinag-usapan dito, na gusto na kami ubusin, kaya ako lumabas ng ganito. Sir, kumbaga, siya po yung gustong magpakanta kay ano? Yes, siya kasi noon ang CDJ. Ang gusto lang niya noon na mahuli talaga ako para magkaroon ng hustisya yung missing sa Bungero, yung mga pamilya na mga nawawalan. Ngayon po ay part na ng DOJ po, si Sir. I'd like to ask po, sir, kung meron na kayo conversations sa mga matataas authorities, sir, para for protection, sir. Meron na. Nasabi po ni Sir Tory na kayo ay under police protective custody. Confirm lang namin yan, sir. Yes. Totoo yan. Ano sir yung, kumbaga ano nun, dagdag na protection sa inyo? Meron ba kayong mga police personnel na Yes, meron ako. Pasalamat ako kay Sir Tory na hindi siya nagpapadala sa pera ni Mr. Atong Ang. Kailan po nag-umpisa, sir, na nasa police custody na kayo? Simula nang lumantad na ako, binigyan niya na ako ng security. Okay. Alright. Sir, sabi ni SOJ kanina, meron daw iniimbestigahan ngayon yung SC na part ng judiciary. Sino sir, yung judge ba to? Ano ba? Yung katulad nung nabanggit ko na nakaraan, ito kasi si Mr. Atong Ang, mayroong isang tagalakad to, isang opisyal, isang ex-judge na PCSO ngayon. Siya po ang Siya yung tagalakad ng mga judge, mga piskal. Minsan na dinadala niya sa ibang bansa. Doon niya kinakausap yan. Ganon katindi ang power ni Mr. Atong Ang. Pero isa lang to sir, walang iba. Isang tao lang yan. Na yan ang tagalakad ng kaso, lahat ng kaso. Okay po, sir. Tatawid po sana ako ngayon, sir, kay Sir Brown Bantilles kasi lumabas po na sasampa siya this week ng counter affidavit. Nakausap niyo na po ba siya, sir? Yes, katulad niyan. Ako sa totoo lang, naawa rin ako kay Mr. Alan Bantilles. Kumpare namin yan nila ni Mr. Atong Ang. Siya ang tumulong sa akin at siya rin ang inutusan ni Mr. Atong Ang na sunduin ako doon sa Singapore para mag-guide sa akin. Kinasama ng loob ko, pati yung tao na walang kasalanan, idinawit niya dito kasi gusto niya lang linlangin ang taong bayan na magkasabwat daw kami ni Mr. Brown. Pero paano siya pumasok sa eksena, sir? Kasi wala namang po, hindi naman nungutang ni Brown noong umpisa. Dahil lang po sa kanya, kaya siya nadawit. Katulad niyan si Mr. Brown nga, sa sinabi ko, kumpare kasi namin yan. Ang gusto sana ni Mr. Atong Ang, ayusin ako, katulad nung sinabi niya na extortion yung ginagawa ko, na pinadalhan niya ako na rekantisyon, pinadaan niya galing kay Atty. Carol, pinapadala kay Mr. Brown para bayaran ako ng 300 million. Baliktarin ko lang lahat ng sinasabi ko. May kopya ako na rekantisyon na yon. Hindi ako pumayag dahil hindi ko kaya ng konsensya ko na hindi ako pumayag dahil hindi kaya na konsensya ko na magpabayad na ganong halaga na idamay ang buong pamilya ko at para rin sa mga pamilya ng missing sa Bungero. So si Sir Brown po ay nasa middle, siya po yung messenger ninyo sa katrabaho? Hindi siya messenger, naawa lang yung isang tao sa akin dahil alam niya na wala akong kasalanan dito. Naawa lang siya sa akin. Ito naman si Mr. Atong Ang na gusto niya akong bayaran. Hindi ako pumayag, kahit inutusan nila na ganun, hindi ako pumayag. Total sinabi naman niya noon sa social media na si Dondon Patidungan ang mastermind at ako daw ay bilyonaryo. Pinatunayan ko na lang na isa akong bilyonaryong mini. Kung sa Bisaya pa, bilyonaryong mini. So, sir, ano ba, nag-away ba si Brown saka po si Atong Ang? Hindi ko alam yan kung anong mayroong sa kanila. So wala siyang kahit anong kinalaman sa issue ng Mrs. Sabungero? Wala siya. So kinagulat mo na doon siya? Nagulat nga ako, yung time na nagulat ako kasi kumpare ko si Brown, si Mr. Atong Ang, kumpare ko yung mga yan, ninong sila ng anak ko. Kaya doon ako nagulat, bakit mayroong ganon.
Sir, yung yung mga lumalabas na po sa mga photos na kasama ni Mr. Brown na congressman, senator, siguro paglilinaw na lang din po sa part niyo. Sa ganyan, wala akong idea niyan. Dahil hindi naman ito ordinaryong tao si Mr. Brown. Businessman din ito. Australian citizen din to. So wala sir sangkot na congressman or senator dito sa missing sa Bungeros? Wala. Gusto lang ni Mr. Atong Ang idawit yung senador at ang congressman para malinlang niya ang taong bayan. Meron pa kayo hinihintay ng mga ebidensya. Sir, kailan tayo magpo-file ng ating pong sworn affidavit? Ang gusto kasi ni DOJ na hindi putol, kailangan buo ang lahat. Pero inaayos na ng CIDJ. May partial na akong naipasa na dokumento kay DOJ. Sir, yung mga victims, yung family ng mga victims, nakakausap nyo rin po ba sila? Through telephone, nakausap ko sila. Last time, nakausap ko yung pamilya ni Jun Lasco, yung kapatid. Okay. Sir, yung tawag dito, meron pa po ba tayong ibang mga key players na malalaking pangalan tinitingnan na pwede pang ma-reveal sa future pa? Basta lahat yan, mayroon akong kopyan yan. Ayun. Mayroon akong idagdag inambos doon sa nangayoy pinapatayo ni Atong Ang sa halagang 2 million. Swerte rin na nabuhay, hindi namatay. Ngayon, sabi ko nga sa kanya, para mapatunayan ko lahat ng sinasabi ko, sana lumutan ka na rin, magsalita ka na rin kung sino ang nasa likod nito at alam niya, ngayon naimbestigahan niya, mayroon isang tao na parang inambos, alam niya kung sinong tao. Kaya sinabi ko sa kanya, siya ang nagbigay sa akin sa lahat ng detalye ng mga pulis, magkatugma kami, iisa. Sabi ko, yan ang inutusan na ni Mr. Atong Ang para patayin ka. Bakit po siya pinapatay? Gawa kasi nga pinaghinlalaan niya ni Mr. Atong Ang na siya ang humawak na isang grupo ng tsupi. Kaya ang gusto nun, ipin down yung para hindi na kayo mahirapan. Kung gusto niyong kausapin, willing din siya magsalita. Sir, kayo po ba ay willing naman po magsampa ng kaso naman kila Atong Ang? Ang dami po mga allegations. Yes, ngayon yung inaayos lang na abogado ko para panawagan ko kay Attorney Kapunan, iniidolo kita noon. Noong nakikita ito sa TV, iniidolo kita. Dahil ikaw ay pumanig sa mga mahirap, ngayon nakita ko, isa ka rin palang bayaran na attorney. Tinanggap mo, nasiraan ako, na ako kriminal, ako mamamatay tao. At para malaman mo lang, yung ginamit ni Mr. Atong Ang na mag-witness against sa akin, sila yung nagbitbit nung taong missing sa Bungero. Yung dalawa na yun, at saka yung kalipin nung bakla noon sa isang shopping center. Kaya alam ko lahat yan. At saka yun ang ginamit niyang witness against sa akin. Mga tao ko lang yan. Dahil nababayaran ni Atong Ang ng pera, bumabaliktad yan. Sir, for the record, yung mga families ng victims na may mga lumalabas po kasi information, binabayaran daw sila para hindi na sila magsalita. Totoo yan. Gusto ni Mr. Atong Ang na ubusin yung pera niya, nabayaran lahat ng missing sa Bungero para mawala na, para maligtas siya. Magkano po ang bayad? May isang grupo niya na nabayaran niya ng 50 million. Yung dalawang pamilya na yan, nabayaran yan. Hindi ko na lang sabihin, pero alam nyo kung sinong tao yon na umatras na binayaran niya. Okay. Sure. Alam ko, 50 million ang binigay niya doon. Follow up daw po dun sa mga local government. Kasi nabagay si Vice Mayor, former Vice Mayor po so far talaga nasa listahan natin, sir. Wala nang iba. Yun. Nakausap na sa EDG yun. Ano po sabi ni Vice Mayor? Sa ngayon, hindi ko rin na pwede sabihin dahil confidential ang pinag-uusapan nila. Sir, siguro balikan ko lang sa ulit po to si ano po ba siya natawag dito? Hindi na kasi siya nakabalik ng servisyo, di ba? Tinanggap yung first resignation niya. Ngayon po, may ano ba kayo kung nakikipag-usap pa siya kay Sir Atong Ang or... Hindi ko alam yan dahil bago lang siya noon, wala na siyang kinalaman sa missing sa Bungero. Ang mali lang niya doon, nanghingi siya ng 1 million para ipagawa daw doon sa kampo niya. So hindi po, yung mga sir, yung po na mga nakalipas, meron po silang connection dito sa missing sa Bungero? Wala, dahil ang alam ko, ito lang doon sa isang lieutenant colonel lang. Putol kasi, walang mando na galing doon sa isa na binabanggit niya. So ito sir, wala siya kinalaman sa mga missing sa Bungero. Humingi lang siya ng pera. Wala siyang kinalaman dyan. Pero nasa listahan siya ng 15.
Hindi ko alam yan, basta ako, ang alam ko dyan na wala nga akong inano na kasama siya dyan. Itong mga media na kausap ko, bayan daw ito, bias daw ito. Kaya hindi, against ako doon sa lahat ng sinasabi mo, Mr. Atungan. Dahil kilala kita, pati baho mo. Ikaw yung taong bumabayad ng medyang bayaran. At ikaw rin ang nagpa-expose sa akin sa social media. Kumuha ka ng tao para i-post ako, para siraan ako, para maging malinis ang pangalan mo. Ulitin ko, sino ba yung pagpaniwalaan ng tao? Itong tuta o itong nanay ng tuta? 'Di ba? O sige, ako na yung nanay ng tuta. Baliktarin natin, uutusan kita. Papayag ka kaya nun? 'Di ba? Tuta lang ako, Mr. Atungan. Kaya sabi ko sa iyo, wag mo linlangin ang taong bayan. Wag mong itago ang katotohanan. Ginagawa mo akong mastermind na ako daw bilyonaryo. Parang baliktad yata. Una, sinabi mo na pakidnap kita, patayin kita. Sino ba naman si Dundun Patidungan? Isa mo lang tauhan na para patayin ka. Yun lang masasabi ko. Nakakatawa ka. Yun lang.